Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ang mga takas, yung hindi na makita, nowhere to be found, no? Dalawa po ito, no? Yung isa, wala na nakalusot. Oo, ito po ay related sa Pogo. Yung isa naman, nagpagamot lang daw. Ngayon, hindi na bumabalik. Nandyan lang siya sa karatig bansa natin. Tumatanaw, 4 hours away lang siya sa bansa natin, mga kababayan, no? So, sino ba yan, no? Ito po, unahin na natin yung matagal nang naimbestigahan ito nung last year pa, no? Bago po mag-adjourn, bago magpalit ng bilang ng Kongreso, yung 19th Congress, di ba? Nagsagawa ang Quadcom ng hearing dyan sa human trafficking sa drugs, sa Pogo. Ganon din sa Senado, sa committee ni Risa Hontiveros na Family, Children, Women, whatever, yung committee niya. Diyan po napatunayan na si Alice Go sa mga hearing na yan ay hindi tunay na Pilipino. Kaya ngayon po, nung Lunes, nagbigay po ng hatol ang Pasig Regional Trial Court na si Alice Guo ay guilty sa kasong qualified human trafficking habang buhay na pagkabilanggo. Pero prior to that, si Alice Guo ay mayor ng Banban Tarlac. Lumaki siya sa farm. Oo, si teacher, sino ba yung teacher niya? Kung sino man yon, baka si Teacher Rocky yon, si Humbakla. At tumakas din po yan, no? Tumakas pero nahuli. Kasama pa yung si Cassandra Ong, saka yung I think kapatid ni Alice Guo, si Sheila Guo. At napatunayan na itong si Alice Guo ay isang inchik, late registration at kakampi ng mga Duterte. Gamitin natin mga kababayan yung naratiba ng mga ilang dutae vloggers and influencer na pagkatabi mo sa picture, guilty ka na. Kung yung katabi mo sa picture ay isang mandarambong, isang magnanakaw, kung ano man ang committed na krimen, ganun ka na rin. Diba? If the picture will tell, if the picture paint 1,000 words, ganun ka na. O ngayon may mga larawan. Si Alice Guo, nandun sa bahay ni Digong sa Davao, nagpa-picture. Ang dami nila. Si Alice Guo, nagpa-picture kay Baba Black Sheep. Sino yon? Si Amy Marcos. Nakaganon pa sila. Si Alice Guo, inendorso ng China. Ano kayo? Ngayon, guilty po siya. Human trafficking. Pogo related. Diba? Forfeited ang kanyang assets doon sa ano niya, yung kanyang farm, 6 billion pesos. Plus, pinagmumulta pa ng 2 milyon kada isang kaso. At hindi lang siya nakasuhan, ang dami po. 7 pa nakasamahan niya. Karamihan ay mga tsekwa. Ayan bata ni Digong. However, mga kababayan, ito, yung isang babae na kasama niya na tumakas, nakatakas na naman, napabayaan na naman mga kababayan. Bakit? Masyadong lax, masyadong hinayaan ng ating mga mambabatas. Hinayaan ng ating mga ahensya tulad ng DOJ at Bureau of Immigration. Ito po nangyari. Itong si Cassandra Ong, during the DOJ budget hearing sa Senado, ang sponsor po ay si Senator Gatchalian. Sinabi niya, si Alice Guo is nowhere, si Alice Guo, hindi po, si Cassandra Ong, sorry. Hindi na po si Alice Guo, nalilito na ako kasi puro mga inchik. Si Cassandra Ong, nowhere to be found na po. Nowhere to be found. Hindi na alam kung nasaan. Hindi tanungin niyo yung abogado niya. Sino abogado niyan? Si Topacio, di ba? Tanungin niyo si Topacio, baka si Topacio sasabihin niya, wala din akong alam sa kliyente ko. Tanungin niyo si Topacio. Siya ang pinaka niyan eh. 'Di ba? Siya ang pinaka main lawyer.
O ano nangyari kay Cassandra Ong, mga kababayan? Nung 19th Congress, kinontempt yan, nakakulong. Nag-adjourn na kasi nagpalit na. So wala na yon kasi hindi mo na pwedeng i-roll over sa new Congress. Kaya pinakawalan siya. Walang kaso. Hindi ka agad nag-file ng kaso ang DOJ. Baka hindi sinubmit nung mga nasa Quadcom o sa si Risa Hontiveros na delay. Oh, because of your delaying tactics, because of your inefficiency, nag-hearing pa kayo, hawak nyo na yung mga ebidensya na sila ay human trafficker related sa Pogo, hindi kayo nag-file ng kaso laban sa kanya. Ano nangyari? O naghayahay siya. Hindi na po siya makita kung nasaan siya kasi pinakawalan siya eh. Ang sabi ni Sherwin Gatchalian, at per po napakawalan siya sa kanyang pagkakadetain, hindi na po siya malaman. Nasaan na ang whereabouts niya? Nowhere to be found na po siya. Ang iniisip nga po ni Senator Gatchalian, she used the same way that Harry Roque used. Ano? Backdoor. Ang sarap mag-backdoor, mga kababayan. Bakit? Diyan po sa ilalim natin, ha? Pag may ganito ka, pag meron kang kaching, ha? Bigyan mo sila ng malalaking kaching, the price is right, wala silang pakialam. Kung tatakas ka, kung pagganti ka, kung walang reward money sa'yo, wanted ka nga sa Pilipinas, pero wala namang malaking halaga, walang milyon. Ay hindi, kung makapagbigay ka ng milyon doon sa magtataka sa'yo, sa mga, yung mga illegal, mga illegalista, kayang-kaya yan. Ang lapit lang po ng Malaysia, oh. Diyan lang kayo pumunta sa isang bayan sa Tawi-Tawi, o may nag-vlog po dyan. 20 minutes lang, nandun ka na sa Malaysia. O, kung marami ka rin ganito, paldong-paldo ka, o, maghanap ka lang din naman ng smuggler doon. O, di nakatakas ka na. Diba? Nasaan na ngayon si Alice Guo? Wala, natakasan kayo. Diba? Kasi napakabagal nyo. Napakabagal nyo na magsampa ng kaso, tapos napakabagal din ng mga korte na maglabas ng warrant of arrest. Tapos itong Bureau of Immigration, napakabagal din. Napakakumad. Ano yun? Kumad? Ano yun? Kupad. Napakakupad. Dahil kung walang kaching-kaching din, nako. Kaya dapat Pangulong Marcos, it's about time to improve the technology of Bureau of Immigration. Dapat sa lahat ng ports natin, no, meron kayong tao. Pero kahit na ano pang gawin mong tao dyan, kung ang tao nga naman ay nasilaw ng kaching, babay na sa'yo. Wala na. Ha? Wala. Walang mangyayari. Kaya good luck na lang kung makita nyo pa si Cassandra Ong. Tanungin nyo si Yes Yo, Topacio. Baka may alam siya. O ngayon, maghahanap na naman tayo, magpapa-Interpol na naman tayo. Leche na yan. No? Natatakasan kasi napakabagal ninyo, napakakupad ninyo. No? Dapat talaga i-overhaul kayo dyan. Ha? O now, isa pang takas, mga kababayan. Yung dating congressman, party list representative, na si ako, Bicol party list, Elizalde ko, wala na yan. Si Ko na lang, isa na namang inchik. Ong, Ko, Guo, inchik, mga kababayan, no? Talagang itong mga inchik, sinalaula tayo, ginago tayo. O ngayon, sabi po ng DOJ, nagre-request na sila ng cancellation of passport at Interpol red notice laban kay Elizalde ko kasi nabalitaan nila na si Elizalde ko ay nandyan po lang sa Japan. That is 4 hours away sa Pilipinas. Tumatiming, mga kababayan. Parang gusto nang umuwi, kaso sabi nga nung abogado niya, meron daw pong threat sa buhay niya. Sa dami ng bodyguard mo, sa dami ng pera mo, may threat pa sa buhay mo niyan? Makakabili ka nga ng armored vehicle O baka naman isa sa mga bodyguard mo yayari sa'yo. Takot na takot ka. Pero nung nangungurakot ka, nagnanakaw ka, hindi ka takot na takot. Putragis na yan, no? O ngayon, nababalita na yung dalawang babae ang kumakausap dyan. Para idiin ng idiin si Pangulong Marcos. Yung mismong ate ng Pangulong Marcos na Baba Black Sheep,
at yung isang aling maliit di umano ang kumakausap kay Elizalde ko. Mukhang magkakaroon ng kaayusan nito na kasunduan, sorry. Na sige, bumaliktad ka na lang. Ako na bahala. Di ba sabi nga ni Harry Roque, pag naging presidente si Sara Duterte, ipaglalaban niya na bigyan ng immunity. Bigyan ng immunity si Elizalde ko. Tang ina talaga, kakampi ng mga inchik ang mga hinayupak, no? Biro nyo, Guo, Ko, Ong, Go. Sino pa? Michael Yang, Christopher Lau. Sino pang mga inchik dyan? Ang dami mga kababayan. Talagang mga boncho like. Dapat talaga siya sa atin ng mga yan no? Mamaya lahat yan late registration. Di ba? Nakaka-paranoid po, nakaka-xenophobic mga kababayan. Hindi naman tayo yung parang prejudice o whatever, pero nakaka-xenophobic na no? Dahil puro mga Tsekwa na nagkukunwaring mga Pilipino. Di ba? Alice Guo, baka si Cassandra Ong hindi rin yan na Pilipino, baka late registration din yan. Tingnan nyo sa Davao, the Davao region, ang dami dyan. Hindi lang sa Davao City, sa Davao region. Diyan po, may manufacture sila ng mga peking birth certificate. Sabi po ng NBI yan. Libo-libong mga Chinese national na nakakuha ng Filipino birth certificate. How? How di Carabao, di ba? O yan si Elizalde ko. Yan na naman kayo, DOJ. Puro lang kayo request, walang action. Tingnan nyo yung ginawa nyo kay Harry Roque. May 20, 2025. Nag-file na kayo ng request dyan sa isang korte sa Pampanga. May warrant of arrest na. Ba't hindi nyo pa nilalagay yan sa red notice? Di ba may warrant of arrest na Hindi nilagay nyo na sila sa red notice para mahuli na ng Interpol. Kausapin ng the Netherlands government. Tapos yung request nyo na cancellation of passport niya, ano na nangyari? Kupad-kupad kayo Di ba? Ang kukupad ninyo. Kaya tingnan nyo si Harry Roque na mamayagpag pa ng kasinungalingan sa kanyang mga social media account. Ba't hindi rin kayo mag-request? Tingnan ninyo. Si YouTube, hindi natatanggal ng account ni Roque. May warrant of arrest na yan. Wanted na yan. Wanted. Si Meta, wala rin pakialam. Million pa ang subscriber follower ni Roque. Wala rin pakialam. Wanted yan. May warrant of arrest. Di ba? Ano ginagawa ng mga social media giant? Pinagtatawanan tayo kasi tayo mismo walang pangil. Wala tayong political will. Hindi nyo habulin, hindi nyo pursiguin. Dapat 90 days lang May action na hindi May, June, July, August, September, October, 7 months going to 8 months. Wala nangyayari. Tapos gagawa kayo ng request para mag-red notice sa Interpol at cancellation ng passport ni Elizalde ko. Good luck sa bagal ng justice system sa Pilipinas. Good luck talaga. Nakakadismaya. Kaya dapat talaga bagsak na lang ni Pangulo ang RevGov o martial law, nakakabwisit. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye. God bless.